Channeling your energy. Your soul calls here. Pisces, bago tayo pumunta sa mismong reading, kumuha muna tayo ng angel number mo. At tingnan natin, ang angel number mo for this week ay 999. Ito yung number ng release, completion, balance, finances, at success, at abundance ha. Pero ang pinakadiin nito para sa akin ngayon, may cycle na financial life mo na hindi na pwedeng manatiling pareho. Hindi ibig sabihin na mawawala ang pera, mas nakikita ko na may lumang financial pattern, obligation, source of income, o paraan ng paghawak mo sa pera na unti-unti nang nagtatapos. Kung nitong mga nakaraang parang paulit-ulit ang parehong problema, may pumapasok pero mabilis lumabas, may opportunity pero hindi natutuloy, o may hinihintay kang financial improvement, 999 is telling you wag mong piliting buhayin ang isang bagay na tapos na ang purpose sa buhay mo. May space na kailangang gawin para sa ibang opportunity naman na ang makapasok, at may isa pang message dito na what goes around comes around. Kaya kung may ginawa kang mabuti, may tinulungan ka, may pinuhunan kang effort kahit hindi agad nakita ang resulta, huwag mong isipin na nasayang yon. Pero kung may financial decision na alam mong hindi na healthy para sa'yo, kailangan mo na rin harapin yun ng diretsyo. At Pisces, this is not an energy of chasing money. This is an energy of clearing space for money to flow differently. At ang energy na pumapasok para sa financial energy mo, at ang pakiramdam ko dito ay financial uncertainty at pagka-delay. Parang may isang bagay na inaasahan mong maging stable pero hindi pa ganun ka-solid ang foundation. Pwedeng income, business, trabaho, payment, investment, o isang taong may financial involvement sa'yo. May energy rin ng disappointment, parang may expectation ka na mas malaki sana ang result pero hindi tumugma sa aktual na nangyari. Pero hindi ibig sabihin na sarado ang finance mo ha. Ang nakikita ko, kailangan mong maging mas practical kaysa emotional sa pera. Huwag mo nang magdesisyon dahil sa excitement, pressure, awa, o dahil gusto mong mabilis matapos ang isang problema. May possibility ng bagong financial opportunity, pero kailangan mong tingnan ng mabuti ang details bago sabihin na yes. At may isang bagay akong gustong idiin dito, Pisces. Huwag mong habulin ang pera na mukhang mabilis pero hindi malinaw. Mas maganda sa energy mo ngayon ang mabagal pero may konkretong foundation kaysa sa malaking pangako na maraming salita pero kulang sa aktual na resulta. May movement din para sa finances mo. Hindi stagnant ang energy. At ang energy dito, tapusin muna ang lumang financial cycle, ayusin ang balance, saka papasukin ng bagong opportunity. At kapag may pumasok na opportunity, huwag mong maliitin dahil maliit ang simula, may potential itong lumaki kapag maayos ang foundation. Pisces, sa love energy mo, ang unang nararamdaman ko ay confusion na unti-unting naghahanap ng clarity. May energy dito ng isang connection na parang may mga bagay na hindi nasabi ng maayos. Pwedeng may taong hindi naging completely transparent sa feelings niya, o ikaw mismo ay may mga tanong na hindi mo pa kayang sagutin dahil kulang sa information. May lumalabas ding past energy para sa iba or para sa iba sa inyo. Maaring isang taong matagal mo nang kilala, isang dating connection, o kahit isang old emotional pattern na bumabalik sa isip mo. Pero Pisces, hindi ko agad babasahin ito bilang babalik yung tao. Mas malakas ang message na may past situation na kailangan mong makita ng mas malinaw ngayon. Kung may relationship ka, kailangan ng mas diretso at mahinahong communication. May possibility na may
misunderstanding na lumalaki dahil may isang bagay na hindi sinasabi ng buo. Kung single ka naman, may attraction at emotional opening pero wag mong madaliin ang isang connection dahil lamang ramdam mo ang chemistry. Observe consistency, Pisces, ha? Hindi sapat na maganda ang salita, tingnan mo kung tugma ang actions. At may isang very strong energy dito na nagsasabing wag mong i-ignore ang unang discomfort mo. Kapag may bagay na hindi nagme-make sense, bigyan mo ng panahon bago ka mag-invest emotionally. At sa career naman, Pisces, may feeling na gusto mong umusad pero parang may delay o direction na hindi pa malinaw. Pwedeng naghihintay ka ng response, approval, opportunity, payment, interview, project, business movement o isang desisyon na hindi na nagmamaterialize sa timing na gusto mo. Pero interestingly ha, may sudden energy dito. Parang pagkatapos ng period na medyo mabagal, may mabilis na communication o development na biglang magbibigay sa'yo ng kailangan mong information. Pwedeng message to, call, email, offer, meeting, proposal, o isang conversation. Ang advice ko, be ready to respond pero wag impulsive. Kapag may opportunity na dumarating, basahin ang terms, tanungin ang kailangan mong itanong, wag mahiyang humingi ng clarification. May energy rin ng new beginning sa work at finances pero hindi pa siya fully established. Kaya kung may bagong opportunity ngayon, wag mong iwan agad ang existing source of income hanggat hindi pa concrete ang bago. At Pisces, may isang bagay na paulit-ulit kong nararamdaman dito. You don't need to force the door open. You need to recognize which door is actually opening. Career-wise, Pisces, mas magiging malinaw ang direksyon kapag tumigil kang maghabol sa bagay na paulit-ulit namang nagbibigay sa'yo ng uncertainty. Para sa mga Pisces na OFW, may energy dito ng taong physically malayo sa pamilya pero mentally parang hindi talaga makapagpahinga. Parang kahit nasa trabaho ka, may iniisip kang responsibility sa bahay, pera, pamilya, future plans o kung hanggang kailan mo kayang ipagpatuloy ang current setup. May nakikita akong desisyon tungkol sa work direction, hindi naman necessarily immediate na pag-alis, mas parang pinag-iisipan mo kung worth it pa bang manatili sa current arrangement o may mas magandang option na pwedeng subukan. Kung may hinihintay kang communication tungkol sa trabaho, kontrata, schedule, payment, documents o opportunity, wag mong i-assume ang result hanggat wala pang confirmation. At isang bagay ang napakalakas dito, protect your finances. Kung kumikita ka abroad pero parang hindi mo nararamdaman ang progress dahil maraming responsibilities, kailangan mong tignan kung saan talaga napupunta ang pera. May possibility din na may bagong opportunity o direction na magagaling sa communication. Isang tao, employer, contact o information na hindi mo initially inaasahan. Huwag lang basta sumunod sa pangako ha. Verify first, Pisces. Para naman sa Pisces na nasa ibang bansa o malayo sa lugar na kinalakihan, may energy ng adjustment, parang may bahagi sa'yo na gustong magsimula ng panibagong routine pero may emotionally attachment pa rin sa familiar. May possibility na may travel, movement, relocation, or change of environment na pumapasok sa isip ng iba sa inyo. Pero ang message ko dito ay huwag kang magdedesisyon dahil lang gusto mong takasan ang current pressure. Kung lilipat ka, bumiyahe o magbabago ng environment, dapat may malinaw na dahilan at practical na preparation. May magandang energy para sa mga Pisces na gustong mag-expand ng mundo nila. New people, new environment, bagong experience o bagong perspective
active. Hindi mo kailangang malaman lahat ngayon. Ang importante, alam mo kung saan ka papunta. At para sa mga Pisces senior citizen or para sa mga may senior na magulang o mahal sa buhay, kamusta po kayo? Ang energy dito ay tungkol sa peace, stability at emotional support. May pakiramdam na may kailangan ngayon ang simple at sincere na communication. Kung may family matter na matagal nang hindi na pag-uusapan, wag nang dagdagan ng pride o misunderstanding. Minsan, hindi naman kailangan ng malaking solusyon. Kailangan lang ng presence, respeto at pakikinig. At kung may senior Pisces na may personal na concern tungkol sa finances, family arrangements o future plans, mas maganda na malinaw ang pinag-uusapan at documented ang importanteng bagay. Pisces, hindi lahat ng pagbabago kailangang madaliin. May mga bagay na mas nagiging maayos kapag pinaghandaan, pinag-isipan at ginawa sa tamang timing. Pisces, pagdating sa health energy, ang unang mapasok sa akin ay pagod na hindi lang physical. Parang may katawan kang nagsasabi na kailangan nang mag-slow down. Lalo na kung matagal mong pinipilit ang sarili mo kahit kulang sa pahinga. May emphasis sa head, eyes, neck at shoulders. Parang may tension o heaviness na maaaring maramdaman kapag stress, puyat, matagal na nakaharap sa screen o maraming iniisip. May energy rin ng digestive area at tiyan kung may Pisces na nakakaranas ng bloating, discomfort, pagbabago ng appetite o hindi magandang pakiramdam sa tiyan, huwag mo tong baliwalain. Hindi ibig sabihin na pareho ito sa lahat ha. Energy reading ito, kaya kunin mo lang kung may mag-resonate po sa inyo. May isa pang bagay na napapansin ko ha, sleep and recovery, Pisces. Parang may tendency ang iba sa inyo na physically nakahiga pero mentally active pa rin. Iniisip ang pera, trabaho, pamilya, relationship at responsibilities. Kaya kahit natutulog, hindi talaga nakakaramdam ng complete rest. Pisces, kailangan mong pakinggan ang katawan mo bago pa ito umabot sa point na mapipilitan kang huminto. Kung may persistent pain, unusual symptoms, matinding pagod o anumang nararamdaman na bago o lumala, huwag i-base sa tarot reading ang diagnosis. Magpatingin sa healthcare professional para malaman ang totoong dahilan. At ang energy advice ko dito ay very simple. Rest, hydrate, eat properly. Give your body recovery time. Hindi mo kailangan maging productive every minute. Minsan, ang pinaka-practical na healing ay ang pagbibigay sa sarili mo ng sapat na pahinga at emotionally, may connection ng reading sa stress release. May mga bagay kang hindi mo kailangang dalhin araw-araw. Release what is already draining you. Hindi lahat ng responsibility kailangang ikaw ang sumalo ha. Hindi lahat ng problema kailangan mong ayusin ngayong araw at hindi lahat ng bagay kailangan mong kontrolin. Pisces, yan ang energy reading mo for this week. Money, love, career, travel, and overseas energy, family, senior citizen at health. Ang pinaka-main message talaga ay balance at release. Kung may bahagi ng reading na to na tumama sa personal situation mo, gamitin mo yun bilang reflection, hindi bilang dahilan para matakot. At munting paalala, hindi ako ang unang nagme-message po sa inyo. Kayo po ang unang mag-message sa akin kung gusto nyo po ng private reading. Mag-ingat sa mga poster ha. Kung gusto nyo po ng astrology content or birth chart reading, maaari niyong bisitahin or mag-subscribe sa aking kabilang channel, Astro Luna Quest, Astrology and Birth Chart. At may available din po akong cleanse and charge bracelet para sa iyong love, money, abundance, and protection. Again, this is Astro Luna Quest. See you sa next reading. Mag-ingat ka, alagaan mo ang sarili mo, at piliin mo rin ang peace mo. Maraming pong salamat.